Yun, kamusta ang lahat? Gusto kong i-share yung huling race na sinalihan natin, Gravel X ng Shimano Cycling Festival. Napakagandang route ang ginawa nila dito. Solid. Kung sinabi nilang hard, literal, mahirap siya. So tara, samahan nyo ako. Hinati natin yung video sa mga chapters. So 1 hour before mag-gun start, nag-prepare na ako ng mga dadalhin. Siyempre, yung GoPro, yung cleats, at may baon tayong sapatos. So, duda pa rin ako. Hindi ako komportable pa mag-cleats kasi twice ko pa lang siyang napapractice. So, makikita nyo dun sa video na mayroon nasa harapan ko. So, nakita ko, naka-rubber shoes lang sila. So, nagdadalawang isip talaga akong gamitin yung cleats. So, before yung countdown, bumalik pa ako sa sasakyan para magpalit ng sapatos. Mabuti na lang, pinakinggan ko ang sign. Maaaring na kumpleto ko yung race, naka-cleats, pero mas matagal. Kaya medyo nahuli tayo sa start, hindi na naayos yung helmet at GoPro natin. So dito, hayaan ko munang enjoy yung view. And dun sa mga hindi pa nakakapag-BRC, ganito ang itsura niya on POV. So dito, medyo na-warm up tayo, kakarga na tayo ng konti para na rin ma-enjoy natin yung racetrack. So hindi pa dyan nag-start yung bilang ng distance, no? Parang pinaikot lang muna dyan and then lalabas bago mag-start yung official distance and gravel section. Shout out to the photographers and marshals na nakabantay sa mga cyclists. Suwak din yung panahon, nakisama siya, hindi mainit. Actually malamig pa nga siya, tapos maaga din kasi mag-start, so may masyadong laspag. Ito na pala yung unang gravel section. Ito nagka-aberya dyan kasi may mga dumiretso na dapat left turn pala. Kinapapa natin si Kumut yung app sa cellphone, which is may offline kasi yun, pero hindi siya agad yumana sa akin. And part din talaga ng challenge nitong race na to yung pagbasa mo sa route at sa mapa. Dito naman, sobrang ingat na ingat pa ako. Pinakapa ako yung klase ng lupa, buhangin, kasi lahat dadaanan mo meron siyang pino, meron siyang bato na makintab. Itong nakikita natin sa video, may mga malalaki siyang bato na madulas. Magugulat ka na lang, yung likod mo uusog niya lang. Sobrang enjoy to. Nakita niyo naman yung tanawin, yung bundok na yan, mamaya lalapit yan. Not sure kung banahaw siya. Around dito rin nga pala tayo napahinto ng mga 5 minutes dahil nag-ayos ako ng lace ng helmet. Dito sa chapter 2, sabi ko nga at mga naging aberya at yung mga klase ng gravel section, shoutout na din natin yung mga marshals. Ang di ko nasabi yung mga iba't ibang klaseng hayop na matadaanan mo, no? May nakita kong kabayo, kalabaw, aso, pusa, na nakakatuwa siyang makita. At syempre yung mga farm, no? Hindi ko akalain na sobrang dami pa ng farm dito. Sorry.
nahiya yung bike ko. Yung wheelset pa lang ni sir, ako yung napapasori. So yun na nga, yung mga naka-cleats. So it's a sign, di ba? Pero tinulungan natin yan si sir na tumayo dahil hindi lang nakita sa camera, tumayo ako na nandyan na. Tinanong ko kung okay. At nakita ko yung group jersey nila, yung team jersey nila, mga finisher din. At dito sa dalawang nakasama ko around dito, no, thank you sir, hindi ko intended na sumunod sa'yo lagi, is just ayaw gumana ng mapa ko. Sakaling mapanood na to, maraming salamat. Since na warm up na nga tayo dito around dito sa area na to, medyo ganado na ako, parang gusto ko na yan kumarga, kaso nade-delay ako dahil sa map. Napapansin na rin na medyo kaya na, hindi na takot, parang nawala na yung duda ko or yung takot ko sa gravel sections. Iba talaga yung grip ng Pana Racer, unlike kasi nung previous gravel race ko at naingat ako dun sa gulong at nag-overthink. Dito nabuo na yung confidence na daanan na yung mga ganitong sections. Sa later part na wala na akong paki dahil talagang rat-rat na rin. Gawa na rin at invest tayo sa tools. Nauna ako ng konti dito, kunyari alam ko nahihiya na ako sa kanila. Tama lang ba? Ayun nga, nadaanan nila ako ulit dahil nangangapa pa rin. Pero dito gumana na yung data at naka-headset na ako. Giguide na ako nung voice galing dun sa Kumon. So makakadire-diretso na tayo dito. Sana napapanood nyo pa hanggang dito sa part na to. Meron pa tayong 2 chapter. So going back sa map na makikita nyo, ayan yung may ribbon. So unti-unti ko siyang nagigets at nakikita. It's either nasa taas siya, nakasabit siya sa dahon ng puno, or nasa sahig na, kasi siguro na ano na siya ng wind. So ang naging parang pattern ko rito na sinundan ay kung saan yung right of way. Parang may madadaanan ka kasi na part dito na oo nga, kanan kaliwa, pero papunta lang siya sa isang farm or papunta lang siya sa isang bahay. So ayan, makikita nyo kung saan left may ribbon, minsan may arrow na tarpaulin left or right. So yun yung one of the challenges. So ito, nag-start na yung ahon, nabitin tayo kasi napahinto siya. Ayan, nabitin tayo ng ahon dyan. Dito sa part na to, okay na okay pa tayo. Tarak. Napansin ko rin nga, kung mapapansin nyo, yung may white na dito sa lower left. Ewan ko kung saan siya tumama, since may race bead kasi dun sa bike, hindi ko maisabit yung GoPro kung paano ko siya sinasabit. So maybe pababa, lusong, gusto tumama siya. So huwag nyo na lang pansin, focus lang sa gitna. It's okay pa rin naman, nagpalit na ako ng tempered glass. Sabi ko nga yung aberya, hindi ko rin na-start yung Strava ko, late ko na na-realize. And then dito siguro mga around 30 plus kilometers na. Wow! Isa talaga to sa highlight nitong route na to, no? 3 bridge yan, hindi ko na nakuhanan yung huli kasi syempre mayroon pa rin cut-off time, kailangan natin makomplete yung race. Nakakatuwa din yung support ng locals dito, no? May mga madadaanan na bahay, tao na mag-i-instruct sa'yo, no? Kung kaliwa o kanan, kung saan ka dadaan. So very supportive sila. Mga bata na nakabike din, mga naghihintay, nanonood, a-appear sa'yo. So nakakatuwa. Ito, after na to ng 3rd checkpoint, hindi ako nagkakamali. After ko na to mag-refuel, no, kumain tayo,
na tayong soft drinks, tubig. May bao naman tayo ditong protein bar and gel, pero nire-reserve ko siya along the way para mas less yung ito natin. Ito napaka for me technical to, itong section na to. Makikita mo may mga dahon, nyog, mukha lang siyang mababa pero sobrang lusong yan. And then sa kaliwa mo bangin, kaya kinukonsider ko siya sa isa sa mahirap. May ahon din yan, may road part na ilulusong ka sa ahon ka. Sadly hindi ko na na-cover, so pag nagilid ka rito or namali ka ng semplang, one hit delete ko talaga. 1 foot down na ako dito habang nagbe-brake. Maingat tayong tumamada dito para safe at makumpleto natin yung race. Naalala ko may dalawang part dito na sobrang lusong, bumaba na ako para ilakad. Sobrang ahon, bumaba na ako para ilakad. So, hindi natin i-give na yung mahirap talaga to. Ito isang example, panoorin nyo. Pala yung pangalawang tulay, tatlo yan, hindi ko na nakunan yung pinakahuli, which is mas maiksi lang naman, pero itong pangalawang pinakamaganda kasi mas mataas at mas tanaw mo yung sa gilid. Thank you. At sa ilang oras ko rito, dito ko na rin nare-realize yung ako na lang pala, wala akong kasabayan halos, kasi yung pangatlong checkpoint kung saan tayo nag-refuel, ang dami ko pang nakasabay doon na nagpapahinga. Medyo misleading kasi, no? Medyo challenging talaga yung mapa na pinakita natin kanina, yung pababa na may mga yung entrada nun kapag namali ka ng pasok, ligaw ka na. So happy ako na sinunod ko yung instinct, no? Tsaka yung mapa natin, yung voice na nasa earphones natin. So mapapansin nyo yung goma dito, yan na yung checkpoint na dinaanan natin. Kung tatlo yan, tatlo na. So papahinga na tayo dyan, more on road na tayo yan. Mamamali pa tayo dyan at muntik tayong mabangga, maya ko panoorin yun. So ito na yung last na checkpoint. Nag-refill tayo ng tubig sa bottle natin. Then on the road, di na tayo nagtagal doon. Kumarga na rin tayo dito kasi maghahabol ng oras, and I know na yung mga naiwan ko sa likod, para lumayo-layo tayo ng konti ng distansya sa kanila. Nagre-refuel na tayo dyan. Ang mali ko lang, binuhos ko na lahat ng power natin dyan, as in kumarga tayo dyan. Napansin nga natin tong road na to, medyo familiar na, lalo na kung nakapaglaiya ka na dati. So akala ko malapit na siya, hindi pa pala. Sa ilang minuto mapapanood nyo mamaya yung parang crossing kung nakapunta na kayo sa sikat na gotohan kay Kuya Oliver's. Ayun, dadaanan nyo yun doon, at doon na rin muntik na tayo mabangga. Panoorin nyo. Thank you. Mabuti na lang napakondisyon natin yung bike natin, bago preno, kaya maganda yung kapit. Swerte lang. Yung weather, combination siya ng maambon, malamig na umaga, pero nung around 10-11 na, ayan, medyo mainit na siya. Naglagay na ako ng mga protection sa init. Ayan, mask na ako, and then sa arms naglagay tayo ng cover.
ito na yung papasok ng BRC. Ayan, nag-akala na naman ako na malapit na. Siguro nga, na-miscalculate natin yung layo na inubos ko na, no? Kumbaga binubos ko yung natitira nating energy doon sa main road. Sobrang focus ko kasi hindi na ako nag-maps, hindi na ako nag-Strava. So talagang sinundan ko lang, nag-go with the flow tayo dito. Which is mas masarap sa pakiramdam, lalo na nung makita mo na malapit na yung sounds, yung mga tents. Mawawala naman yung pagod mo eh. Gusto kong sumasali sa ganitong karera. Ang dami kong natututunan. Ika nga experience is the best teacher. Sa kabila ng struggle, iba't ibang problema, aberya nangyari along the way, yun din yung magiging strength mo eh. Kaya sa pag-absorb at pagtanggap natin ng mga challenges, converting the negative into positivity, dun ka magiging resilient eh. So sa race na to, isa lang ang mindset eh. Ang goal ay makumpleto. O kahit sa karera man ng buhay yan eh, kung ano man yung goal mo, locked in. Kung saan ka nadapa, dun ka rin babangon. Tuloy-tuloy lang. Grabe. Alam ko di ko makukumpleto eh. Alam ko di ko makukumpleto eh. Bang nasa likod mo? Marami pa? May speaker, may speaker. Okay, 1, 2. Distance na lang. Yung distance. Okay na yan. Yung distance na lang.